Ayan, sino po nakakilala sa inyo kay Dolphy? Taas ang kamay. Wow, ang dami. Kay Jesus Christ, sino nakakilala sa inyo? Bakit isang kamay? Si Jesus ang tinatanong ko. Taas ang dalawang kamay. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Mamaya nyo si Piolo Pascuala nandyan, tumatalong pa kayo. Isa lang po ang star ng buhay natin, si Jesus lang po. Ako po ay belong to the first family po kami ng daddy ko. Ang eldest brother ko si Boy 1, tatay po siya ni Boy 2. Yung nasa bubble gum, pamangking ko po yun. Tapos isa lang ang kapatid kong babae, si Sally. Ako ang pangatlo, sumunod sa akin si Freddy, pagkatapos si Edgar, ang youngest brother ko si Rolly, yung dati pong nasa John and Marcia. 6 kami magkakapatid, pero nung tumagal, dumami po kami. Hindi naman po lihim yun. Kami po ay naging 17. Bali, 18 pa nga eh. Kasi nagkaroon pa ng adopted ng daddy ko tsaka si Shasha. Bago sila nagka-baby, nag-adopt muna sila. Pero nagka-baby pa rin sila. Yung youngest nga namin na kapatid na babae, si Sia, na minsan kumakanta sa ASAP. So by the blood, sa dugo, 17 kami, isang adopted, 18. At hindi rin ako mahiya sa inyo. Ako po, bata pa ako. I belong to a broken family. Ibig ko sabihin, ako'y 8 taong gulang pa lang ay hiwalay na ang aking mga magulang. Sino dito hiwalay ang magulang? Taas ang kamay. Sige po, okay lang yan. Okay lang yan. Sabi nga, mahiwalay na tayo sa lahat ng bagay. Huwag lang tayo mahiwalay sa Diyos. Amen? Huwag lang tayo mahiwalay sa Diyos. Sige, palakpakan niyo sa Lord. At gusto ko iyabang to sa inyo. Ako po, mas malapit po ako sa mother ko kaysa sa daddy ko. Kaya ang tatay ko, naalala ko yung laging sinasabihan ako ng daddy ko palagi niya, ikaw pa naman ang junior ko. Kasi ang mami ko, pagka nasa kusina ang nanay ko para magluto, nakaalalay ako sa nanay ko. Kapag maglalaban ng damit yun, nakikilaban-laban naman. Ibig ko sabihin, lagi ako nakatutok sa nanay ko. Kaya kinikwento ko sa inyong separated sila at the age of 8, ako rin ang naging witness nito. Ako nakasaksi nito kung ba't naghiwalay din talaga sila. Kasi nung bata pa ako, pag nadinig ko ang tatay ko, medyo tumaas ang boses, pasigaw, alam nyo, tatakbo na ako sa mami ko para yakapin ang nanay ko. Kasi alam ko na ang magiging kasunod. Kasi mami ko, mangangatuwiran yun eh. Kasi nasa tama eh. Mangangatuwiran. Kaya makita ko na nagkasakitan na. Mami ko, lagi may black and blue. Nakaya po sa nanay, iyak ng iyak, walang magawa dahil bata. Tapos naalala ko isang umaga, nakita ko nanay ko at tumatakbo siya eh. May dalang gunting. Kasi mahilig manahin nanay ko, meron siyang singer sewing machine eh. May gunting siya rin eh, nakikita ko yun, yung malaki, yung kulay itim eh. Umiiyak ang mami ko, siyempre hinabol ko, natakot ako, ba't nagkulong ng kwarto eh. Nung nagkulong ng kwarto, siyempre kinakato ko, mami, umiiyak ako, mami, buksan ang pinto, hindi sumasagot ang nanay ko sa akin eh. Pero nadidinig ko, umiiyak lang siya. Eksakto po, dumating ang tatay ko nung oras na yun, pumarada yung kotse niya, galing sa shooting eh. Siyempre, takbo agad ako sa daddy ko, sabi ko, Dad, nakita ko si mami, nagkulong sa kwarto niyo, may dalang gunting. Siyempre, natakot ang tatay ko. Nung kinakatok ng daddy ko, sabi niya, Grace, kasi po, Grace po ang pangalan ng nanay ko. Sabi niya, Grace, buksan mo tong pinto. Hindi rin kumikibo mami ko, nadidinig lang namin, iyak ng iyak. Siyempre, natakot ang tatay ko. So, yung pinto, pilit ng daddy ko, binubuksan eh. No? Yung bang kinakaldag niyang gano'n. Sa kagustuhan ng daddy ko mabuksan yun, nasira yung pinto eh. Nasira yung pinto, bumukas, nakapasok ang tatay ko. Nung pumasok na ang daddy ko, ako'y bata pa rin po ako, nagka-trauma ako. Nagka-trauma ako kasi nag-aagawan sila sa gunting eh.
Malaking babae po nanay ko, hirap na hirap ang tatay ko, hindi niya maagaw basta yung gunting sa kamay ng nanay ko. Kaya ako nagka-trauma, kasi ako yung bata nandun sa paanan nila. Nakahawak ako sa hita ni mami ko, tsaka daddy ko, nakatingala ako. Kaya ako iyak ng iyak, nakikita ko yung gunting eh. Hawak ng daddy ko sa ganito, mami. Gumaganyan-ganyan yung gunting. Kaya ako nagka-trauma kasi kumayod sa ganito ng nanay ko yung gunting, no? Lumabas yung laman ng mami ko dito. Tapos ako yung bata sa baba na tinatapunan ng dugo ng nanay ko. Iyak ako na iyak. Hanggang sa yung gunting, pumasok sa katawan ng nanay ko, bumaksak siya eh. Nung bumaksak ang mami ko, binuhat ng tatay ko. Itatakbo sa ospital. Hindi ko po iniwan ng mami ko. Agad ako tumakbo sa kotse ng tatay ko. Sumakay ako sa unahan. May driver eh. Mami at daddy ko sa likod. Dinala ang mami ko sa St. Luke's. Pero alam niyo, nung gumaling na mami ko, hindi na nakatiis ang nanay ko. Tuluyan na lumayas ang mami ko sa bahay namin. Nung nakita ko yung mami ko, nakatsinelas lang na pambahay ang mami ko eh. Nakaduster. Palabas ng bahay, umiiyak. Alam niyo, hindi ko po iniwan ng nanay ko. Tumakbo ako kagad, hinawakan ko yung kamay ng mami ko, ayaw ko siya bitawan. Naglalakad lang ang mami ko, iyak na iyak. Ako din iyak na iyak. Magkahawak kami ng kamay. Paglabas namin sa bahay namin, yun pong lugar ng daddy ko, yung unang bahay ni Dolphy sa Quezon City, sa La Loma. Doon po sa lugar na yun, merong squatter area doon. Alam niyo, bata pa ako, mahilig po ako makipagkaibigan sa squatter. Nakatira doon ba? Doon ako nakikipaglaro sa mga bata. Doon ako sinusundo ng mami ko kapag hapon. Kaya ako naglalakad, siyempre, mami ko iyak lang na iyak. Doon ko nadala ang mami ko doon sa squatter area, sinasabi ko na marami akong kalarong bata. At di ko namamalayan, doon na kami nakatira ng nanay ko. Isang maliit na kwarto, nakasya lang kami ng nanay ko. Sabi ng mga nakatira doon, pag nag-uusap, nadidinig ko, asawa ni Mang Dolphy yan, sabi. Oo, yung bata, anak yan eh, sabi. Sabi nila, bakit dito nakatira? Ang ganda-ganda ng bahay ni Dolphy dyan, bagong pagawa. And every morning, Dolphy na po father ko, kasi yung lugar na yon, doon sa squatter area na yon, doon po binabaksak yung mga paninda newspaper, mga dyaryo. Pwede ka umangkat, bibigay mo ng hapon yung bayad. Siyempre, wala kami pangkain ng nanay ko. Bata pa ho ako, Dolphy na po tatay ko, nagtitinda po ako ng newspaper para may pangkain lang kami ng nanay ko. Ang mami ko po, artista rin po yun. Sabi ko sa mami ko, mami, gusto ko makatulong sa'yo. Sabi ng mami ko, anong gagawin natin? Sabi ko, mami, punta tayo sa kilala mo mga producer ng pelikula. Sabi mo, mag-artista ako para magkapera tayo. Pero nakapabor sa amin ng mami ko yun kasi sa totoo lang, diyan nag-umpisa ang marites sa showbiz. Alam kaagad ng mga producer, nakilala ng mami ko na hiwalay na sila ng daddy ko. Pero nakapabor sa amin in a way na siguro simpatya, awa sa amin ng nanay ko dahil alam na hiwalay sila. Kinuha po ako. Ang dami ko naging pelikula, sunod-sunod, child actor po ako. Na-bless kami ng nanay ko mula po doon sa squatter area hanggang sa nakalipat na kami na apartment, up and down. Nakapundan ng kasangkapan, nakabili ng sasakyan, bata pa ako. Na-blessed po kami ng mami ko. Pero nung time na kumikita na po ako, aaminin ko rin sa inyo, ako po lumalaki naman akong isang rebelding anak sa tatay ko. Naging rebelde ako sa father ko that time. Kasi yung bang hindi niya man kami hanapin ng nanay ko kung nasaan na yung mag-ina ko. Buhay pa kaya't kumakain sila, no? Pero in fairness naman kay Dolphy, mabait din ng daddy ko. Kahit sila hiwalay ng mami ko, lagi magpapauto sa driver, padala ng pera. Siyempre, bata po ako. Hindi po yung pera ng tatay ko ang kailangan ko. Ang hinahanap po kalingahan ng magulang ko. Kaya mga magulang nandito, reminder lang sa inyong lahat, ano po?
Huwag yung katuwiran nyo kasi may mga kaibigan ako, pag tinanong mo, kumusta yung anak mo, pare? Binigyan ko ng pera. Binili ko ng bagong cellphone. Hindi naman yun ang kailangan ng mga bata eh. Yung tamang kalinga ang kailangan ng mga bata sa magulang nila, di ba? Binigyan mo nga ng cellphone, okay lang kung nababantayan mo. Nagagamit ba sa pag-aaral yung cellphone? Kasi naalala ko, may napanood ako sa TV. Ewan ko kung napanood nyo to. 17 years old na binata. May napanood siya sa cellphone. Siguro gusto niyang testingin. Ginawa niya doon sa 4 na taong batang babae na pinsan niya o pamangkin ba. Nilagay niya sa washing machine. Napanood niyo ba ito? Alam niyo, ingatan niyo yung mga bata. Hindi niyo naman sila nababantayan talaga eh. At mga bata ngayon, nakakalungkot eh. Ang bata nung araw, pagkakain, pwedeng paghugasin ng pinagkainan eh. Ngayon, hindi mo na pwede abalahin. Galit pa sila. Galit pa sila. Mamihan na. Meron kayang bata ako, naniniwala ako, walang batang pagising sa umaga. Mananalangin. Ang bata ngayon, pag mulat na mata, hinahanap kagad yung cellphone. At yung attitude nila napapalitan unti-unti dahil sa pamamagitan ng cellphone.